Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaligtasan ni Mary Jane Veloso matapos ang kanyang pagbabalik sa bansa. Sinabi ng Pangulo na prioridad ng iba't ibang law enforcement agency ang kapakanan ni Veloso habang ipinatutupad ng mga ito ang batas hinggil sa kanyang kustudiya. Ikinalulugudan niya ng pamahalaan ang pagbabalik ni Mary Jane matapos ang mahigit isang dekadang pagkakulong sa Indonesia na ayon sa punong ehekutibo ay bunga ng matibay na ugnayan ng Pilipinas at ng Indonesia. Kasabay niya ng muling pagpapaabot ng pasasalamat ng Chief Executive sa Indonesian government at sa lahat ng tumulong para maging posible ang pagbabalik sa bansa ni Veloso. Ayon sa Pangulo, formal na nailipat sa kustudiya ng Pilipinas si Mary Jane sa pangunguna ng ilang opisyal ng gobyerno bagong kanyang pagdating sa bansa. Patunay lamang ang pagbabalik sa bansa ni Mary Jane Veloso sa magandang ugnayan ng Pilipinas at Indonesia ayon sa ilang senador. Mungkahi naman nila sa DFA, tutukan din ang kaso ng iba pang OFW na nasa death row sa ibang bansa. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Kanya-kanyang mensahe ang mga senador sa pag-uwi ni Mary Jane Veloso mula Indonesia. Sa pahayag ni Senate President Cheese Escudero, patunay ito ng malasakit na Administrasyong Marcos para sa overseas Filipino workers. Dagdag pa ng Senate President na dapat ipadama sa mga OFW ang long arm of government na handang magbigay ng proteksyon at tulong. Nananawagan si Escudero sa Department of Foreign Affairs na gumawa ng inventaryo ng mga bilanggong Pilipino sa ibang bansa. Bukod sa pagpapaabot ng tulong para sila'y makalaya, titignan din ng gobyerno ang kalagayan ng kanilang pamilya para mabigyan ng tulong. Isang prisoner swap sa mga posibleng paraan ng pamahalaan para maiuwi sa bansa ang mga convicted OFW. Para naman kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, pagpapakita ng magandang ugnayan ng Pilipinas at Indonesia ang pag-uwi ni Mary Jane Veloso. Binuksan din ni Senator Estrada ang usapin tungkol sa mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa ibang bansa. Mungkahi niya na dapat paigtingin pa ang proteksyon sa mga OFW laban sa exploitation. Nananawagan din ng senador na i-review ang kaso ni Veloso para ikonsidera ang pagbibigay ng pardon. Ganito rin ang pananaw ni Senator Joey Villanueva sa diplomatic relations sa Manila at Jakarta. Hiling niya sa DFA at Department of Migrant Workers na tutukan ang mga kaso ng 49 na OFW na nasa death row. Ayon naman kay Coco Pimentel, nasa kamay na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magbigay ng pardon sa OFW dahil sa custody na ng Pilipinas si Veloso. Meron siyang sentence. Under our Constitution, may power ang presidente to grant pardon. Ipinasa na sa atin. So diyan na pagkaintindi ko dyan. So pasok na siya ngayon sa ating legal system, sa ating sistema. Pumayag ang Indonesia Sa inyo na yan. So whatever is the power of the president under the Constitution, he can exercise. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.